ng Sabado, November 1, holiday, alam ko. Tignan natin kung gaano kagulo yung Manila, kung marami bang tao or nag-long weekend na silang lahat. Dito tayo dadaan sa EDSA para makita natin kung marami pa rin ba talagang mga sasakyan or nasa bakasyon pa rin yung mga tao. Guys, tignan nyo yung nangyari. Buti hindi ako nakalayo. Tignan nyo ah. Dito tayo. Naputol yung strap. Napuputol pala to. Takot ako dun ah. Wala na, sira na. Balik tayong bahay. Kuha tayo ng extra na strap. Paano ko iuwi ito? Buti na lang hindi pa ako nakakalayo nung nangyari tong putol-putol strap eme-eme na yan. Nandito pa lang ako sa Cubao. Ang plano ko talaga niyan, babagtasin ko tong EDSA. Titignan ko kung ano yung traffic na lugar, ano yung walang masyadong sasakyan. Pero wala, dahil dyan, napabak tayo. Hirap pala tanggalin ito. Ganito na lang muna, sa bahay na lang natin asikasuhin. Medyo mahirap lang kasi nasanay ako na kaliwa yung panghatak eh. Tsaka praning ako eh, lagi dalawa isuot ko para in case na huli na akong humatak sa kaliwa, at least nakasuot yung kanan. Pero ngayong isang strap lang yung nakakabit, dahan-dahan lang tayo pa uwi. O diba, hindi pa nakakalayo ng bahay, may content na agad. At ayun na nga yung nangyari. Napotol. Ay! Naputol tong chineli na aluminum na parang huwag ka magulo. Ito, yung nagdudugtong nung canvas na material tsaka yung velcro naputol. Kasi kung titignan nyo, manipis lang pala talaga siya. Ganito lang kakapal yung material na nag-hold dun sa bakal. So silipin natin yung kabila. Ayan, nagbe-bend na rin eh. Malapit na rin siyang matuluyan. Hindi ibig sabihin na kapag maganda or branded yung binili mong bagay, eh reliable na, matibay na. Hindi rin. I-check nyo rin yung mga gamit nyo bago kayo mag-ride out kasi baka mamaya sa alanganin na lugar ka pa madisgrasya. Buti kanina, nasa may EDSA pa lang ako. Tapos wala naman masyadong sasakyan dahil nga holiday. Tsaka araw ng mga patay, November 1. Tama ba? Araw ng mga patay yun. Muntik pa akong sumali. Ito, papalitan natin. Meron ako ditong extra. Ito ipapalit natin. Ang brand niya ay Peas or Pits. Ano ba basa dyan? Pits, Peas. Baka sabihin nyo sponsored to ah. Hindi, hindi ko isusugol yung buhay ko sa kahit anong brand, mga ulul. So try natin ipalit to. Makapal naman yung bakal niya or alloy ata ito, hindi natin alam. Pero sana may gumawa ng ganito pero bakal, no? Kaya hindi ko naniniwala sa aluminum eh. Try natin kabit to. Tingnan natin kung magkakasya dito sa pedal. Yun lang, dito lang ang magkakaproblema. Mukhang mahirap siyang tanggalin. Konting hatak lang, tatanggal na rin natin tong hayop na to. Yan, ito, tingnan nyo yung nangyari. Ito lang yung nagdudugtong dito sa velcro at yung matibay na canvas material. So naka-strap siya dapat dito. Ganyan siya. Pero ngayong naputol na, dapat nakaganto. Yan, nakakabit siya na ganyan. Nakikita nyo ba? So every time na ihilahin mo to, ito lang yung naghahawak nung sa dalawa. So hindi pala magandang isugal mo yung buhay mo sa mga ganito kaninipis na aluminum na branded na ang tawag ay chineli. Kagaguhan. Buhan natin tong Peas. Kung solid ba to. Check natin kung bakal to ah. Kuha ko ng magnet. Meron akong magnet dito. Magnet yan, dumidikit siya sa bakal. Testingin natin dito kung didikit ba siya. Pag dumikit, ibig sabihin nun, bakal to. Dumikit. Ibig sabihin,
Hindi to mababali gaya ng aluminum kanina. Bago to mabali, magbe-bend muna to. Mag-iiba na yung forma niya bago siya bumitaw. Hindi gaya nito. Hindi siya dumidikit kasi aluminum siya. Tsaka ayun, halata naman anodized. Yung mismong bakal parang nagkaroon ng kulay. Ibig sabihin anodized siya. Alam ko sa aluminum lang may ganun. Yung bakal, kailangan mong pinturahan ata talaga. So ito, wala siyang kulay. Makintab lang siya kasi nga, bakal siya. Ang Peace ba ay local brand? Hindi ko familiar. So try natin tong gamitin dito sa ating pedal. Uy! Meron lang tayong problema. Yung butas na to, masyado siyang manipis para dito. Makapal masyado yung strap ay yung canvas na ito. So either ipilit natin or magpalit tayo ng pedal. Pero matigas ang ulo natin, gusto ko ipilit Paano kaya to? Paano to? Tulungan mo ako. Meanwhile, Feeling ko nagawa ko na lahat pero hindi talaga siya kasya. Trinay ko ng kikilin. Yan nga may mga abo-abo pa. Pero wag na nating ipilit, sayang lang yung pedal. Dito talaga siya ginawa para sa proprietary pedals ng Peace. So yung mga gumagawa ng pedal dyan, lakihan nyo naman yung butas para naman magkasya lahat ng klase ng straps. Ayun pagpapasok nyo, walang kahirap-hirap. Kasi maluwag yung butas mo. Buti pa si Peace, nag-iisip. O baka sabihin nyo baliktad yung kabit ko. Sinadya ko yan para hindi makita yung logo. Para low-key lang. Pag nakita nila yung pedal mo, ganyan lang, kulay itim. Diba? Ito yung kaliwa. Ayan, buo na. Pero ang papansinin nyo snug siya talaga. Matigas, tas feeling mo matibay. Ayun buong buo. Hindi gaya nito. Ayun kuluntoy na. Well, naulanan din kasi. Pero manipis talaga siya. Ayan nagbabrown na yung niya, nagiging blondie na. Papalitan muna natin yung pedal natin. Tiis-tiis muna tayo dito. Malay nyo, maganda naman talaga. Gamitin natin to. Pero bago yan, research muna natin. Sino ba tong Peace na to? Peace Bikes Origin. From Australia, Peace is a fixie brand that has its own element and geometry design. All products are something special that you may be looking for. Nabili ko to kay Kin Patrick, yung mga nagtitinda ng retro bike parts dito sa may Marikina. Check nyo siya. Ang daming benta yung shop nila. Doon umorder si Budol Buddy nung nagbubuo siya dati ng mga bike na classic, tapos lalagyan niya ng modern parts. So ito na, try na natin. Ito na round 2, subok ulit. Sana wala nang mangyaring di maganda. Ewan ko na sana gumawa ng horror story pero yun na, nangyari na. Kamunti ka ng masali sa undas. Tignan yung lubak ko dito sa may corner ng EDSA White Plains. Pang enduro Tignan nyo ang konti ng mga sasakyan Sabado ngayon, dapat maraming sasakyan dito Bakit may bike rack dito? Sino mag-iwan ng bike nila dito? Yun ang gagawa niyan. Iwan mo sa liblib na lugar. Tanga din ng mga naisip ng gobyerno Panghipa dito. Ito yung jinggilan ng mga taong kabababa lang ng bus. Akala nyo, hindi ko alam Pagkababa ng bus, dito sila iihi. Yung mga konduktor o kaya yung mga tagal-tagal nang naiihi. Alam ko yan. Hindi ko sinasabing ginagawa ko yun diba? Napakaluwag ng kalsada. Lahat ng tao ay nag-long weekend. Marami silang pera pang bakasyon. Dilim ng lugar na to Pioneer. Maluwag pa rin. Basang-basa. Pwede ba ako bumaba dito?
sa labas ko pag dito ako dumaan. So ito yung ilalim ng entrance ng tunnel. Okay, diba? Tarik lang. Ayun yung tunnel, oh. Andito na tayo sa Mandaluyong. Eto na, bakit na tayo ng Rockwell? Ganda ng mga condo dito, no? Magkano kaya isang unit dyan? Pag binenta natin tong pangit na bike, makaka-afford tayo ng isang unit dito. Ito na, Rockwell. Lungga ng mga burgis. Ito yung maikling ahon papunta ng Built Cycles. Papasok na ng Makati. At may mga parak. Sarado pa yung Built. At ito, yung mga nag-Halloween party. Yung kalat nila. Bug! Yan, ang dugyot ng mga nag-party. Gago, di pa sila tapos. Mga tao talaga eh, no? Hi Ace, galit na galit. Ano ba to? One way? Hindi. Dito maraming tao bumibili ng mga bulaklak para sa patay. Anong oras na ba? Bukas na ba si Tryon? Dito ako sa Tryon pero hindi ko alam kung magbubukas sila. Si Built, di ko rin sure. Message natin. Sarado. Lusot kaya tayo doon. Oh, may bike. Ganito pala dito. Dahil nga napadaan ako dito sa area ng South Cemetery, doon lang nanood talaga sa utak ko na araw nga pala ng mga patay ngayon. Yun ba yung tawag? All Souls Day, All Saints Day. Wala naman kami mga dinadalaw na patay dito sa Manila kasi lahat ng mga kamag-anak namin ay nakalibing sa probinsya. So wala talaga akong experience ng pagpunta sa mga sementeryo ever since na dito na kami sa Manila nakatira. Pero ganito pala yung nangyayari dito. Ang daming mga nagbebenta ng kung ano-ano. Yan o, mga lobo. May mga nagbebenta rin ng street foods. Tapos marami rin nagbebenta ng mga bulaklak na ilalagay sa puntod ng mga patay. Tapos ayan o, meron pang mga tumutugtog na yung mga namamalimos na tumutugtog. Tapos habang ine-edit ko tong video, kailangan ko siya pahabain. Kaya meron akong mga realizations tungkol sa buhay. Hindi ko naman masasabi na muntik na akong mamatay kanina dahil most likely, sisemplang ka lang naman nun eh. May helmet naman ako. Siguro mapipilayan, masusugat, masasaktan, pero duda ako na oras ko na dahil lang dun. Kaya ulitin ko, lagi nyo check yung mga bike nyo bago kayo lumabas ng bahay. Check nyo kung okay ba, may problema ba, lalo na yung mga preno, yung mga gulong, yung mga maluluwag na tornilyo. Yan, tignan nyo. Kung sa kaso naman ng Pixie, tignan nyo yung mga strap, tignan nyo kung maluwag or may kahit anong kumakalog na parte. Tapos magsuot din kayo ng helmet para hindi kayo awayin ni Tope. Guys, mga ilang minutes na kami naglalakad. Ngayon ko lang nag-realize na naka-helmet pa rin ako. At maging rin, alert sa kalsada kasi kahit na anong ingat nyo kapag nakasalubong kayo ng mga ulul din mag-drive or mag-bike, baka yun din ikadisgrasya nyo. Gaya nito, muntik na ako bumangga kay ate, sorry. Muntik na tumama kay ate. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Nandito na naman tayo sa Ayala. Pero hindi ngayon car free Sunday. Ngayon ay
Sabado. Kaya maraming sasakyan at nagiging mainit na. Pwede ba dito? Tignan natin kung may bukas na Jolly Jeep. Kain nga tayo saglit. Breakfast. Check natin yung Jolly Jeep doon sa may Perea kung open sila. Pero kung meron tayong makitang masarap, doon na lang tayo. Ikot tayo dito sa may Aguirre, sa dati naming office. Dito yung office namin dati. Walang Jolly Jeep na bukas. Andito na tayo malapit sa may Greenbelt. Wala pa rin ako nakikitang bukas na Jolly Jeep. Malamang kung yung Tryon sarado din sila, mga Jolly Jeep. Grabe oh, solong-solo ko yung Ayala oh. Dati naalala ko, pinapapasok kami ng linggo. Tapos ganito rin yung vibe. Gloomy. Walang katao-tao. Feeling mo ikaw lang yung pinapasok sa kumpanya. Kaya alam mo na, inaalibusta kayo. Kapag sarado yung mga Jolly Jeep dito sa may Perea, susuko na ako. Dito yung office ng dati. Bago mag-lockdown, yan yung huling office na pinasukan ko nang nagtatrabaho pa ako sa mga commercials. Last hear it, pag yung Esteban na mga Jolly Jeep sarado, uwi na talaga ako. Baka nga kahit itong C6 sarado. Ba't wala? Wala na ba yun dito? Di ba dito yun, Rada? Last na, pag sarado dito sa Esteban, uwi na talaga. Ausu! Sarado. Sige, okay na yun. Bounce na tayo. Since pauwi na rin tayo, tignan natin kung merong mga bukas dito na kainan. Na Jolly Jeep. Hindi yung mamahali na. Wala. Nag-undas din si Kuya. Ito, laging bukas yan eh, kahit linggo. Yoink! Kahit dito ang daming kalat. Magpatayan kayo. Dahil nga wala tayong makitang kahit anong Jolly Jeep na bukas dito sa Ayala, dito na ako kumain sa may Rockwell banda. Ito na yung huling pinaka nakita kong pwede kong kainan na mura. Kanto na paresan siya, yung may malaking kaldero, tapos may muusok na sabaw. Diyan ako kumain. Soft drinks kayo. Okay naman siya, parang yung typical na pares na nabibili sa kanto. Yung puro sabaw lang, tapos maliliit yung laman. Ang downside lang, wala silang dahon. Yung dahon ng sibuyas. Meron lang sila kalamansi, chili oil, crispy garlic, pero hindi ako mahilig sa crispy garlic eh. Mas prepare kong kumain sa ganito kaysa doon sa mga mamahalin na kainan. Mas napipil ko na hindi masakit sa aking damdamin at hindi masakit sa aking bulsa. Na yung kinakain ko mura lang naman. Mahilig ako kumain pero hindi ako mahilig gumastos ng mahal para lang sa pagkain. Mas mahilig akong gumastos ng mga pyesa ng bike. Ganun ako katanga. Kala ko kakain yung Land Cruiser eh. Oo nga. Kahit mga mayaman kumakain dun ah. Okay na, nabusog na ako. 2 rice and isang order ng 30% laman, 70% sabaw na pares. Nung nilagyan ko ng kalamansi, sumarap naman siya kaya pwede na. Ang nagastos ko ay 85 pesos. So ngayon pauwi, dito tayo dumaan sa gilid ng ilog para makasampa ng Ortigas area. Nadaan tayo dun sa ilalim ng Kalayaan Bridge. Tapos U-turn paakyat pabalik dito sa may estansya. Dito tayo iikot pabalik. Kailangan natin makatawid. Dito din daming basuro. Hindi na alam ng mga tao saan lalagay yung kalat nila. Kanina may nakita akong hagdan. Ito. Dito dapat ako aakyat. Kaya lang nakita ko may yero kanina. Sarado. Tingnan nga natin kung sarado talaga. Ayun oh. May nakatakip na yero.
Paano yun? For formality lang yung hagdan. Ang labo eh, no? Dito, pwede ba bumaba dito? Kaya lang saan labas yan? Huwag na, ang sketchy. Baka saan pa mapunta. Silipin natin yung tambay kung bukas din sila. Grabe, ang taas naman ito. Ito ba yun? Closed din. Oh man. Okay, dito na tayo sa Capitol Commons or Capitolio. Tama, di ba? Dahil nga naputol yung strap kanina, dito tayo dadaan sa Ultra palusong para magamit natin tong Peace na strap. Okay, habang bumababa tayo, gawa natin ng mabilis na review tong Peace na strap. Okay naman siya, yung part na parang nylon na fabric ba to or ano. Yung straps mismo, makapal, as in sobrang kapal. Tapos stiff siya. At pag binaliktad mo yung logo ng Peace, nilagay mo dun sa may ilalim. Nagsaserve siya as parang cushion doon sa sapatos mo at sa toes. Kasi yung part na may logo ng Peace, medyo malambot siya. Pag pinisil-pisil mo siya, parang may buffer siya sa loob. Kaya pag binaliktad mo, medyo snug yung fit sa sapatos. Kaya okay naman. Tapos bakal din yung buckle niya. Maganda rin yung pedal niya, maganda yung ikot, madaling baliktarin at madaling isuot yung straps dahil dun. So hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari dito kapag naulanan, kasi nga kapag naulanan yung mga straps na ganito tas naiwan na basa, prone silang lumambot. Kaya ang nangyayari, dumadapa kapag naapakan mo pag nagpe-pedal ka. Kaya ayun, okay itong Peace na straps na to. Mabibili nyo to kay Kin Patrick. Hanapin nyo siya sa Shopee or sa Facebook. Tapos pag bumili kayo nito, package deal. Meron siyang straps at meron siyang pedal na pares. Malamang wala na. May nagbebenta bang pedal na hindi pares? O, di be. Buo pa ako. Haba nung pila dito sa Michelin Star. Dati dali lang bumili dyan eh. May pila na. So ano yung moral lesson natin ngayong araw na to? Ugaliin yung i-check yung mga pyesa ng bike nyo bago kayo umalis ng bahay. Tignan nyo yung kadena, tignan nyo yung cockpit, tignan nyo yung straps, tignan mo lahat kung maayos para hindi ka madisgrasya. Paano kung kanina pumunta pala akong sumulong tapos bigla siyang napatid dun sa may bola? E di wala na ba, pinaglalamayan na tayo ni Ponpon Alarcon di Ampon. Titignan nyo lagi yung mga pyesa ng bike nyo bago kayo lalabas ng bahay, ha? Diba? Para doon sa mga natuwa sa video na to, like, comment, and subscribe. At marami pa tayong ilalabas na video, magabang lang kayo. Okay, let's go. Aray!